Hello guys, it's your international videographer again. So sa video na ito ay papakita ko sa inyo ang buhay dito sa rural area ng Canada, even just for a glimpse, and gaano ba siya kalayo sa ibang cities and if accessible ba agad-agad kumuha ng doctor dito. So now 8 AM na dito, and dahil may leftover kami na pasta, inilagay ko siya sa lunchbox after initan dahil babaunin namin to papuntang Williams Lake, which is the next big city sa lugar kung saan kami nakatira sa British Columbia. Aside from that, binaon ko din itong muffin na ginawa ko for our snacks. This is a whole muffin that's made of whole wheat flour and very healthy. Ang carbonara ko naman ay isang guilt-free pasta dahil less oily ito. So lahat ng baon namin today are healthy and all ingredients used were organic. Importante talaga na healthy ang kinakain natin guys kasi hindi kaya madaling mag-x-ray ng mabibigat na patient tapos ang iba pa ay mga trauma patient pa. Isama mo pa ang mga matatanda na either wheelchair or bedridden, and swerte mo na lang talaga if may dementia patient pa, so dapat talaga mabilisan ang galaw natin and dapat hydrated palagi katulad ng nasa video ngayon dahil health is wealth. So ayan na nga, prepare ko na lahat ng kakainin namin pati na ang utensils ng tubig kasi ayaw namin na gumastos ng outside sa budget namin ngayon. Mas makakatipid ka kasi kapag hindi kayo masyadong kumakain sa labas kasi how much din yung mga gastos namin. Minsan $19 or $90 and minsan naman 100 plus kasama na ang tip dyan. So before kami umalis ay naglinis muna ako sa bahay para iwas na rin siya sa mga insekto na pumapasok usually sa summer tulad ng langaw, lamok, langgam o di kaya mga weevils kasi mahirap na baka madumihan pa ang bahay nag-rent lang naman kami. Minsan din kasi may mga tenants na pasaway din at hindi marunong maglinis kaya nagkakaroon sila ng bad record sa landlord nila. Dito pa naman kapag nag-transfer ka sa ibang uupahan ay humihingi ng reference letter ang future landlord mo sa previous landlord mo. So ingat-ingat na lang din. Minsan din na kahit okay ka na tenant ay pangit ang landlord mo so dapat din na alam mo yung rights mo as a tenant dito because you can always complain kahit na mabagal ang process. So right now guys, nasa highway na kami and kakalabas lang namin. The reason pala bakit sumadya kaming pumunta sa Williams Lake ay dahil sa pimple sa mukha ng BF ko. Ever since kasi na pumasok kami dito sa Canada ay nagka-pimple breakout siya kahit less polluted naman dito kaysa sa Pinas, and to think hindi siya nagkaka-pimples before. So common talaga to guys and we don't know bakit nangyayari to kaya dapat talaga may family physician ka dito kasi hindi ka kagad makakakuha ng specialist like dermatologist dito unless dumaan ka muna sa family physician mo. Unlike sa Pinas diba na pwede kang tumiretso agad sa derma mo, dito hindi. So ayan na, approaching na kami sa Williams Lake dahil nakikita na namin ang napakagandang lake nila. This is an hour drive or more pala guys, and before tayo magreklamo dahil malayo, ay isipin natin na sa Pinas nga aabutin tayo ng 3 to 4 hours bago makarating sa work or sa bahay natin dahil traffic. Dito wala pang traffic and enjoy pa ang view, so be positive pa rin tayo guys despite some challenges. So ngayon ay malapit na kami sa facial clinic guys. Bali hindi naman talaga sila mga dermatologist pero may mga certificates sila to do some basic cleaning on your face and provide you with some creams, and they're very knowledgeable din sa mga bagay na makes us confused, so they're very professional and accommodating din. Pero ang hirap hanapin ang establishment nila guys kahit na Google Map na kami and palakad-lakad lang kami sa area nila. Parang nakatatlong circle din kaya kami sa area at pumapasok pa kami sa ibang stores thinking na baka nasa kasulok-sulukan lang sila kaya hindi namin mahanap, pero wala din namang tao sa tindahan na to. Ewan kung may tindero at tindera ba talaga dito. Finally, nahanap na din namin sila. Na-miss lang pala namin ang building number nila kaya hindi namin makita. Itong beauty clinic na to ay ginugo lang pala namin at by appointment lang din. Trinay kasi namin na kumuha ng family physician kung saan kami nakatira kaso punuan talaga at walang slot. Napaka-in-demand ng family physician dito guys, kaya if may makuha kayo ay swerte nyo na lang. Wala na ngang time mamili ng family dito dahil choosy ka pa ba na kulang-kulang sila. After namin sa clinic na yun kasi mga 30 to 40 minutes lang naman yun na interaction with cleansing cream and lahat-lahat na, ay punta na kami dito sa park nila. Parang nasa $250 to $300 ang nagastosin namin sa clinic at hindi pa siya covered ang insurance namin kaya todo tipid talaga kami sa trip na to. Pero worth it naman dahil may konting improvement, so hopefully magtuloy-tuloy na. So while nandito kami ay naghanap kami ng maupuan tulad ng lamesa at upuan para kumain. Pwede sana blanket para kunwari nagpipiknik pero wala kaming dala. Napansin din pala namin na medyo maraming tao sa park ngayon kasi usually kami lang talaga ang tao dito, so kaya nahirapan kaming makakuha ng upuan. Ayaw din naman namin na malapit yung table sa kung saan yung ibang tao nakaupo kasi hindi naman namin sila kilala.
I'm not saying na dangerous sila, pero ako kasi yung tao na very cautious pag hindi ako familiar sa place. So dahil wala kaming makitang lamesa na hindi exposed sa araw, ay dito na lang kami umupo sa bench na ito. So dito na kami nag-lunch kasi wala masyadong tao, and normal lang to dito guys ha. Huwag kayong mag-self-pity pag ito ang ginagawa nyo kasi pangit yan. This is just one of the ways na makakatipid kayo kasi dito sa British Columbia, dalawang taxes ang binabayaran nyo, PST and GST. And mahal din ang gas nila. So kahit afford naman namin na kumain sa restaurant or even sa fast food, ay pinili pa rin namin to kasi we brought healthy foods. Dapat din dito sa Canada ay maging wise kayo sa mga ginagastos nyo guys kasi pag hindi ay baka mauwi kayo sa homelessness, and very common yan dito. After namin kumain ay nagpicture-picture muna kami syempre for memories na din. Dito sa Canada ay kahit puro work lang ang mga tao ay may mga ways pa rin naman on how to enjoy life. Unless na lang if whole week kang nagtatrabaho and walang pahinga, which is quite common dito dahil may mga bills na binabayaran tulad ng rent or mortgage ng bahay, mortgage ng sasakyan, telephone bills, water and electricity bills, groceries, and kung ano-ano pa na kailangan mong bayaran. And that's reality here. So back to the video guys, ay pauwi na kami kasi napagod kami sa biyahe and hindi ko talaga bet na gumala ng weekend pag may on-call pa ako sa hapon tulad niyan. Kita ko din tong mga ibon na to na nakakasiya din ng puso because well protected sila dito. Minsan din may mga squirrels kang makikita dito and hayaan nyo na lang din sila because we coexist with them. So ayun na nga, another 1 hour drive or more pauwi na naman sa maliit na town namin at back to reality na naman kami dito. So sa mga nagbabalak pumunta dito ay i-strategize talaga nyo ng maigi ang mga plano nyo para ma-enjoy nyo ang pagstay dito at walang regrets. Please don't forget to like and subscribe for more content like this. Paalam!